Hello guys, so welcome to my channel. So titingnan natin sa barahan kung scripted ba talaga itong Tory versus basta na event, no? Kung may tinatago ba dito sa likod ng charity match. Kaya sa reading na to, bubusihin natin ang bawat galaw, bawat narrative, at ang mga sikreto sa likod ng hindi pagsipot ni Baste. So, tarot cards don't lie, kaya ready na ba kayo sa katotohanan? So, we will see on it. So, baka may mga hindi open-minded dyan, no? So, hindi ito para sa inyo. Kasi, this is for only open-minded people. So, we will see it here in the card. And, we will just say what's in the card. Okay. Unang card pa lang, no? May haling manipulation ang buong setup. Wala pa lang sa umpisa. Well, it is very obvious. Hindi ito organic na event, kundi orchestrated ng mga taong may control sa eksena or sa narrative. So, parang illusionist na alam ang galawan, pero hindi totoo ang ipinapakita. Isa itong scripted na eksena para para sa image crafting. Hindi para sa public engagement ang nangyayari dito. So, there is something na pinapolish nila. Okay. Malinaw din dito na may team na nagtutulungan likod ng event. May planado and coordinated effort, especially mula sa logistic hanggang media coverage. So, parang isang malaking production na may tema ng charity pero may hidden agenda, may ibang agenda. Hindi ito mukhang spontaneous, kundi well-planned na presentation ang nangyayari. Okay. Meron din ditong may pagtatangkang itago ang tunay na intensyon sa likod ng event. So, kumbaga ginagamit ang boxing for a cause para ma-divert ang attention ng publiko. May political issue, no? Or something kontrobersiya na gustong pagtakpan. Yes, so kumbaga charity ang label pero diversion ang tunay na gamit dito. So, sa mga marunong dito, mayroon dito, alam nyo yon. You know what I mean? You know, politics. So, hindi totoo ang emosyon na pinapakita, no? So, ang compassion na binibida ay parang scripted lines lang din. Parang isa siyang teleserye or television or a movie. So, walang sincerity sa gestures o pahayag ng involved parties. So, mas feel ang acting kaysa sa totoong malasakit dito. Actually, guys, ma-feel nyo naman din yan eh. Hindi kayo bulag. If you know how to feel something. Use your intuition. So, may dinadalang bigat pero parang sinasadyang i-project ang struggle para makuha ang simpatya ng taong bayan, no? So, ginagamit ang event ng pagiging underdog para makalikom ng suporta. So, ginhawa rin ito sa kampo nila para maiwasan ng ibang issue. Yes. Pero halatang may strategic na intent kaysa tunay na pressure. Ganun yung nangyayari. See? The Devil card. May kapangyarihang nagko-control sa galaw ng event. Actually, hindi ito simpleng friendly match, kundi actually, hindi ito simpleng friendly match, no? Kundi may larong political power. May nag-pull ng strings para magmukhang organic ang event. Sa totoo lang, isa itong contest ng influence, hindi ng lakas. So, ganun yung nangyayari ngayon sa issue ni Baste at saka ni Torre. Yes. See? Actually, guys, hindi nagkakasundo ang tunay na layunin ni Torre at Baste. Actually, ginagamit lang nila yung isa't isa nila para sa sariling branding. So, walang tunay na pagkakaisa o respeto, no? Kumbaga may partnership na may hidden agenda ang nangyayari. Okay. Actually, masyadong mabilis at sabog ang pagkalat ng event or ng issue. So, halatang hindi ito maayos na crisis management. Kasi may, parang may panic sa likod ng media statements. Kulang sa coherence, no? Ang explanation kung bakit hindi sumupot si Baste.
So there is something wrong or something missing. May kumbaga may something conflict na nangyayari. So may sinusubukang bagong imahe si Bastiden dito. Parang bold at risk-taker ang nangyayari. Parang gusto niyang ilabas ang bagong karakter sa political scene. Pero hindi pa fully form ang persona na ito. Kumbaga, isa pa lang itong projection. Hindi pa solid na leadership image ang nangyayari. Yes. Okay. Din, no? May panalong mukha pero may kasamang pagkasira ng integridad. Okay. Si Tori ang pinoklalamang winner kahit walang laban, no? Panalo sa eksena pero hindi sa sa sportsmanship. So, ang drama ang naging bida, hindi ang laban. So, anything is scripted talaga, no? Anything is very planned. So, kasi gusto na nilang makuha yung attention, yung excited ng taong bayan. Kaya ganun yung nangyayari. Actually, hindi naging matagumpay ang pag-frame ng event bilang victory. Kasi marami ang nagtanong kung bakit biglang nawala si Baste. Hindi naging convincing ang absence explanation dun sa event o dun sa pangyayari. Kasi sa halip na celebration, naging disappointment ang ending. Kasi hindi siya nag-show up. 'Di ba? Hindi nag-show up si Baste. May reason din siya. Actually guys, no, may halong calculation ang bawat kilos at pahayag ni Baste. So anything is planado. Gusto ipakita na caring siya pero halatang scripted din. Oo. Wala sa puso ang pagganap niya sa public image. Mas malapit ito sa political drama kaysa sa sa totoong empathy. Yes. Actually guys, sinasabi ko lang to kasi ito yung nakikita ko sa card ha. At least 'di ba, hindi tayo nakabase sa fanbase. Real talk lang. Okay, see? Naka-upright din yung natin, ang Wheel of Fortune. So, hindi nila hawak ang buong control sa eksena, or sa narrative. So, may posibilidad na may twist na lalabas. Kumbaga, may whistleblower, leak, o unexpected turn. Hindi nila inaasahan na pwedeng bumaliktad ang public opinion. Yes. Okay, sa politics, ang kapalaran ay pwedeng maglaro ng dumi or anything, 'di ba? That is normal. Actually, no, nahihirapan silang i-balance ang conflicting statements. Kasi halatang may panic edits at last minute adjustment ang nangyayari. Yung mga real talk or something, mga analysis, alam nila yan. Kasi lumalabas ang inconsistency sa media at sa public statement. So, nakakawala ito ng tiwala sa buong event. Kasi there's a bias or anything like that. Ang daming ang daming twist, ang daming reasons, 'di ba? So, dito naman may lalabas na katotohanan din. Okay, actually through netizens forums. Through netizens forums or internal leaks, hindi man agad na mainstream media, pero mabubunyag ang tunay na storya. So, mararamdaman ng publiko na may hindi totoo sa narrative or sa event. So, in the end, lalabas na din ang tunay na intensyon. Oo. Ganun yung mangyayari. Okay. Actually kasi pagod ang publiko sa mga scripted na eksena eh. Hindi na kumakagat ang style na overacted at underexplained. So, parang nabubudayan or alam mo yun, nababaduyan sa sorry guys, parang nababaduyan na sa charity kuno. Drama to the max, no? So, nawawala ang connection sa masa. Nagiging OA. Ganun yung nangyayari. Okay. Actually, may kinitang event pagdating sa fundraising. Kumita ang charity optics, kahit sablay ang sports event or ang sports narrative. Actually, nakatulong ito sa public relationship kahit may sabit. Pero, tandaan, pera ang nanalo, hindi tiwala. Okay. As of now, timing si Baste, pero hindi ito dahil sa peace, kundi dahil may tinatago. No? So, may mga tanong na hindi sinasagot. Baka may plano pa silang pinipigil ilabas. No? Kasi silence speaks.
no? Pero this time, suspicious ang dating. Okay. Actually, no, walang genuine na tapang o presence si Basti sa event this time. O, sa halap, kasi ano sa halip na lakas ang lumitaw, kumbaga may insecurity. Hindi siya convincing bilang leader figure, no? Lalo lang siyang naging irrelevant sa mata ng publiko. Kasi marami na-expect guys na dadating siya. May excitement na mangyayari. Alam yung nakaabang lahat ng tao pero hindi siya hindi siya nakarating or hindi siya pumunta sa event. Mm. But sa dulo naman no, malinaw ang verdict no. Kasi si Tori ang winner by default. Kahit anong narrative ang ikalat nila, walang silbi kung walang main actor. So lumabas pa na lumabas pa rin ang totoo no. So si Basti ang natalo. Hindi sa suntukan kundi sa credibility. So ayon sa cards natin, okay, scripted ang kabuang galawan mula sa setup hanggang exit. So gamit ang Charity bilang cover story, ipinush ang event para sa optics. Pero ang hindi nila control ay ang reaksyon ng mga tao. So kahit sumugod ng suntok, sumabog, sa credibility ang issue. So as I see here no, may mga din dito. May mga iba pang pasabog na mangyayari. So we will expect more from them. So, yun lang guys. See you on the next video. Bye-bye.